Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Miyerkules, ikatatlo ng buwan ng Pebrero, taong 2021. At paalala po again sa inyong lahat, tayo po huwag makalimot na magsuot ng ating mga face mask and face shield. At pag kayo po'y nasa labas na ng inyong mga tahanan, be sure you observe the distance of 2 meters or 6 feet sa inyong masasalubong, sa inyong makakatabi, sa inyong makakaharap o yung nasa likuran po ninyo. At kayo po ay palaging naguhugas ng inyong mga kamay ng sabon at tubig for 20 seconds thoroughly. Wag ho yung paprente-prenteng hugas ng kamay. At tayo po ay palaging magpalakas ng ating mga katawan, magpalusog para meron tayong dagdag na pananggalang sa coronavirus. Kumain po tayo ng palagi ng masustansyang pagkain. Gulay, prutas, yung karne, every now and then na lang. Pwede na once a week, saka pangrekado sa mga main dish na niluluto natin. Mag-ehersisyo din po tayo. Tayo ay magpabilad sa araw kahit na ilang minuto. At tayo ay matulog ng maaga, at least 8 hours a day. Yun nga ho palang pagbibigay ng alala, tribute, dasal sa nasirang Mrs. Corazon Abalos, buting may bahay at ina ni Chairman dati ng COMELEC, Ben Abalos, at MMDA Chairman Ben Abalos, respectively, at lola naman ni Kunsihal Cherise Abalos Vargas ng Mandaluyong. Gagawin po ng special virtual ho ito, at ilalabas natin sa screen ng, kung kayo po ay gusto nyo sumama. Ito po yung Zoom. Nandyan yung meeting ID at nandyan din yung pong passcode. Dinaanyayahan po kayo ng pamilya na sumama po sa kanila mamayang 3:00 ng hapon. At pinag-uusapan po yung lumisan. Gaya ng sinabi natin sa inyo kahapon, meron na naman tayong kakilala at naging kaibigan na rin natin to. Katunayan, huli kong makausap ito sa Cebu. Must be 3 years ago. O 3 or 4 years ago. Between that time. Kasi dati pa siyang mayor ng Toledo At makulay po itong buhay ni John Henry Osmeña ng Cebu. Siya po ay naging senador. Naging mayor din ng Cebu. At siya po ay naging mayor pa ng Toledo. Kahit nasa kanyang advanced age, talaga namang, I remember nung magkita kami dyan sa Ayala Mall ng Cebu. Malakas pa siya. He was wearing all white, ang kanyang signature clothes. Meron siyang ikinonsulta sa atin Malakas pa siya noon. Gulat nga tayo, mayor pa siya ng Toledo. Siya po ay pumanaw nung kailan ba nakalagay dyan? Walang yata nakalagay kung kailan siya namatay. Namatay siya kahapon, Martes. 2:45 ng hapon dyan po sa Maryville Condominium. Saan bang Maryville? Sa Maynila ba yan o sa Cebu? Kumisa ng mga reporter natin nakakalimutan yung facts of the case, yung the who, the what, the where, and the when. Kulang ang kanilang mga
Cebu, ang Maryville Condominium. Siya po ay 86 years old. Kaedad ito ni Comelec Chairman Ben Abalos. Birthday niya lang nung nakaraang January nakaraan, birthday nga, noong January 17. Nagkaroon po siya ng stage 2 colon cancer noong 2019 at siya ay nag-chemotherapy at gumaling naman. Kaya lang nung karang taon po ng Hunyo, kasagsagan ng coronavirus, siya po ay na-COVID. Pero naka-recover naman siya. Pero may edad na yung dating senador. Ito po ay apo ng dating Presidente Sergio Osmeña at kapatid ng dating gobernador ng Cebu na si Emilio Osmeña at pinsang buo ng dating Senador Sergio Osmeña the second, which means ito'y first cousin, uncle ni dating Mayor Osmeña ng Cebu. At saka first cousin uncle din pala ito ni kaibigan nating si Minnie Osmeña. So, uncle ni Mayor Tom Osmeña. 3 terms po ito si John Osmeña. Yung mga nakakatanda sa inyo, alam niyo naman si John Osmeña. Eh, pagka controversial din to kasi hindi nyo rin napipigilan ng pag meron tong pinaglalaban, talagang kahit na sinong kalaban, lalaban. Yan ang pagkakaalala natin sa kanya. At siya po ang lumikha ng Department of Energy. At ito'y pinirmahan na maging batas noong 1992 ng dating Presidente Fidel Ramos. Nagsimula siya sa Cebu konsehal noong 1963. Bago siya naging Vice Mayor noong 1968. Tapos siya po ay naging kongresista ng 1969. At nung kasagsagan, nung halos before martial law, 1971, naging senador na siya. Kaya lang, siyempre, dahil nag-martial law, kalaban kalaban ni Marcos. So, siya ay nag-exile sa Estados Unidos. So, makikiramay po tayo sa pamilya ng mga Osmeña clan at naanyaya natin yung kanyang mga kaibigan na ipagdasal po natin yung kanyang kaluluwa upang ito'y panghabang panahon na in eternal peace at yung liwanag na nanggagaling sa kalangitan ay hindi mawawala. O siya nga pala, yung kontrobersya dun sa pagsusuot ng mask, face mask sa loob ng bihikulo kasi sabi ng LTO, yung mga nandiyan sa loob ng sasakyan, kailangan pag nag-iisa ka, pwedeng walang mask. Pero pag 2, 3, 4, 5, kailangan meron na kayong mask. Siyempre may nag-react. Sabi niya, bakit? Pati ba naman kaming nasa loob ng bahay, magkakasama kami, pagsakay namin sa kotse, ganun din ang gagawin nyo. Ang nangyari, siguro, nakita naman nilang validity ng kritisismo. Sabi naman ng LTO, sige, hindi naman kayo hulihin. Pag-uusapan natin yan. At kung kayo ay nasa isa lang nga naman lugar,
O, hindi na. Ang problema dyan, yung pagpapatupad. They can always say, hindi, makakasama ko kami. O, anong prueba nyo? Di ba? Lalabas pa kayo ng ID nyo na nakatira kayo sa isang tirahan. Pero sa atin, sumunod na lang ho tayo kasi. Wala namang mawawala sa atin. At ano ba naman yun? Subot na lang tayo ng mask. Anyway, palagi nga akong sinasabi natin, yung ginagawang yan, hindi para inisin kayo o inconvenient kayo. Yun ay ginagawa para iligtas tayong lahat sa pagkahawaan. Kaya yun na lang i-appreciate natin. Huwag na ho tayong gumaya dun sa mga pasaway na wala nang ginawa, kundi pintasan kahit na anong kagandahan ng mga panukala. But just the same, yung LTO, i-consider ko yan. And most likely, okay na yan. Meanwhile, alam nyo ba, may yung DTI at saka yung Board of Investments, yung secretary natin, saka yung chairman niya, inanunsyo na merong 1.25 trillion pesos na project approval target para sa kanilang ahensya ngayong taon na ito. Ito ay kasunod ng pag-aaprobahan ng investments ng 1.02 trillion last year. At ang sabi ho ni Secretary Mon Lopez, we're working hard for a V-shaped Philippine economy recovery. Anong ibig mo sabihin ng V-shaped? V-shaped, mula sa baba pa, kaya ganun ba? And we're targeting the original 2020 pre-pandemic goal for investments, sabi niya. At towards the end daw of 2020, yung ahensya nila, naka-achieve sila ng kanilang target with the endorsement ng DOE o Department of Energy ng dalawang strategic power projects and the approval of a critical water supply and distribution project na ito raw napaka-crucial upang mapanatili natin yung seguridad ng tubig pati na yung pag-contribute sa flood control. At yung pong approval for 2020 umabot ng 1.02 trillion pesos. While yung 11% lower than 2019 actual approvals remains the second highest in BOI's 53rd history. At sa ngayon po sa BOI, ito'y hinighlight yung papel ng investment facilitation upang ma-meet yung target ng ahensya nila dahil nga sa naging epekto ng pandemya. Sabi po ni Secretary Lopez, wini-welcome nila yung pagpasa sa Kongreso ng Bicameral Committee of the Corporate Recovery and Tax Reform, meaning yun create na ito raw ay game changer. It will daw remove uncertainties in the incentives regime and give a boost in attracting investment for the country. Pero hindi naman pinaliwanag kung paano. Ang suggestion natin dyan sa mga ahensyang yan, if you issue statements like this, be sure na meron kayong paliwanag. It's a game changer. How can it be a game changer? It will remove uncertainties. How the Carabao? Kailangan lagyan natin para mas madaling ipaliwanag natin sa mga nanunood sa atin. Meanwhile, yung pong PCSO sa ilalim ng pamamahala ng General Manager na si Royina Garma. Ito, dating Chief of Police ito. Ng Davao, tapos naging Chief of Police ng Bacolod. Tapos she was plucked out from that
and was appointed PCSO General Manager. At mukhang maganda ang kanyang record ngayon. Kasi during the inauguration ng PCSO Games Hub in Mandaluyong City noong Lunes, sinabi mo ni GM Garma na nakabigay sila ng 2.85 billion pesos sa Administrasyong Duterte upang makatulong dun sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya. Sabi nga ni GM Garma, alam niyo naman, ang PCSO ay income self-generating at hindi kami kumukuha ng funds sa national budget. Pero dahil nga binuksan natin ang ating mga pintuan noong Hulyo taong 2020, naipagpatuloy natin yung ating mga laro, mga games natin, yung General Community Quarantine, kahit na merong GCQ and modified GCQ, at yung ating sales, gradually nag-increase. At kahit na nasuspindi yung mga loto ng 3 buwan last year, yung PCSO, ang Philippine Charity Sweepstakes, ay nakalikom ng 18.63 billion pesos sales from its games in 2020. O hindi ba? Maganda. At dahil nga gumanda ang sales, alam niyo naman to si GM Garma, creative. So sabi nila, pinag-aaralan namin na magkakaroon kami ng mga bagong mga laro. New games. Pati na sa online, mobile, or text betting. Siguro within a year or 2 from now, sabi niya. Lahat na maaaring pagkakitaan na lihitin mo, gagawin natin, sabi niya. Kaya lang, inaantay daw nila yung opinion ng Office of the Government Corporate Counsel to make sure minors will not be able to participate in the PCSO games. Ay, hindi problema yan. GM Garma, o edi ilagay nyo na hindi po pwedeng minor mag-participate. Hindi mo na kailangan ng legal opinion dyan. Sabihin mo lang, cannot be minors. Hindi bawal to. O, edi tapos na usapan. Ito pong Bureau of Customs naman, hindi rin nagpapahuli. Kung pag-uusapan din naman yung mga pataasan ng koleksyon sa mga target nila. Sila naman daw, doon sa unang buwan ng 2021, ito yun. Kahit na nga daw merong lingering effects itong COVID-19 sa ating pangangalakal. Nakakolekta raw po sila ng magkano? 47.143 billion pesos ngayong Enero. At nalampasan po nila yung kanilang target ng 44.092 billion pesos by 6.92%. Biro niyo yun. Laki, ano? At sangayon po sa financial service, yung customs natin, 11 out of the 17 collection districts, na lampasan din nila yung kanilang collection target. Ngayong Enero, ano ba itong mga puertong ito, mga ports of Manila, Naiya, Batangas, Legazpi, Iloilo, Tacloban, Cagayan de Oro, Zamboanga, Davao, Zurich, at Clark. At nung nakaraang taon, ito pong Bureau of Customs exceeded, lumampas din sa kanilang annual revenue collection target by 6.6%. Or, ito ang naidagdag sa target nila, 33.5 billion pesos. Kasi yung target nila, 506.2 billion pesos lamang. Ang nakuha nila ay 539.7 billion pesos. So, congratulations, Bureau of Customs. Teka muna, pahinga muna tayo. Mukhang nakalimutan na naman natin magpahinga. Balikan po natin kayo.
after a few reminders from our studio. Dito po sa ating bakuna, ito ang latest. O, yung mga kritiko natin, yung mga naghahanap ng mga puwang na makriticize, na naman si Secretary Galvez, makinig kayo. Sabi ni Secretary Carlito Charlie Galvez Jr., pina-finalize niya na yung pong mga kasunduan sa pagsusupply sa atin ng bakuna sa 5 pharmaceutical firms. Hopefully, sabi niya, ngayong katapusan ng Pebrero, okay na yan. Hindi niya lang muna sasabi sa atin kung anong bakunang brand. Kasi gaya ng palagi niya lang pinapaliwanag, merong confidential disclosure agreement. Yun ay pansamantala lang naman. At sabi niya, inaasahan namin na ngayong huling araw ng Pebrero, matapos na lahat ng detalye ng mga kasunduang yan. At natapos na rin namin, nakumpleto na namin yung term sheets ng 5 kumpanya ng bakuna. At nakakuha kami ng 108 million doses of vaccines. Pansamantala, ang ating bansa nakakuha na po ng 40 million doses of vaccine dito naman sa COVAX facility. At ito ay pinaghahandaan na rin yung supply agreements, pag-aayos, and finalizing all the contract, 448 million doses naman sa gitna ng Pebrero ngayong taon. At yung ating pamahalaan will implement o ipatutupad yung initial vaccination program or campaign or so-called, kumbaga, mini rollout from Feb to March this year. Samantala, sabi po ni Secretary Charlie Galvez, posibleng ang pagdating ng 117,000 doses of Pfizer vaccines, baka mga Pebrero 20, nandyan na. At ito'y di-deliver in one tranche, isang bulto, under the seal deal with the COVAX facility. Meanwhile, ito pong 9,290,400 doses of AstraZeneca vaccines will be delivered on the first and second quarter of this year. At ang ating pamahalaan, tinatarget po natin ng mga $1.3 billion loan na para mabayaran natin. At ito'y hihiramin natin sa mga multilateral leaders. At kasama na nga dyan yung kontribusyon ng $84 million para dito sa pandemyang ito. Para yung 7 milyong Pilipino
or at least 100% ng may edad ng populasyon or adult population ay mabigyan. Ito pong mga binabanggit nating utang o loans. Ito yung ninegotiate natin dyan sa Asian Development Bank, sa World Bank, kasama na yung Asian Infrastructure Investment Bank. And this will cover 106 million doses. At tinatayang ang halaga nito ay 1.2 billion US dollars. While itong COVAX facility will deliver another 40 million doses of the vaccine. Sabi po ni Secretary Sunny Dominguez. And according to him, the government is pursuing a three-pronged strategy on vaccine procurement. At ito raw ay binubuo ng multilateral approach. Kasama na rin yung assessing, financing from ADB, WB, and AIIB. And pag-take part natin sa COVAX facility. At number 2, yung pakikipag-partnership natin sa pribadong sektor. And number 3, pakikipag-work natin sa local government units. Sa ilalim ng ganitong estratehiya o programa, yung pong private sector at ang LGUs ang magbabayad sa kani-kanilang mga bibiling bakuna. At sa ngayon po kay Secretary Sunny Dominguez, around 40 million of Philippine population or below 18 years of age. 40 milyon. Ito yung mga Pilipino ng edad ay hindi bababa sa 18 na hindi mababakunahan. Leaving around 70 million adults covered by the program. Ang tanong niya, bakit hindi babakunahan yung 18 years and below? Kasi yung sinasabi ng mga scientists, ang talagang vulnerable niya yung mga adult. Kailangan talaga, secure natin muna yung adult. After all, yung adult ang magdadala ng hawa sa mga bata, hindi ba? Tayo lumalabas tayo umuwi. Dapat yung mga may edad more than 18, yun ang uunahin natin. Kasi tayo ang talagang mga carriers. Tayo mga host. Kung walang host, walang carrier, walang coronavirus, deadball sila agad. At sinasabi ho na, huwag kayong mag-alala kasi sigurado sabihin, yan na naman, matagal na naman, delay na. Teka muna, pag delay, hindi ho natin kasalanan yon. Meron talagang posibleng abala sa delivery. At definitely, hindi yan hindi pwedeng masisi mga kritiko. Baka naman sabihin nyo, hindi, gobyerno may kasalanan niya. Wag. Kasi, yung delay talagang comes into play kahit saang bansa. Ang pondo naman natin nandyan. Yung preparasyon natin, okay. Kita nyo, sabi ng galing ng plano ng pamahalaan para sa roll-out ng bakuna. Kaya lang, kung meron man delay yan, hindi natin kasalanan yan. Basta tayo ready. Willing and able, sabi nga sa isang kanta. Punta naman natin yung mga ibang balita. Pero ayaw ko naman itong balitang ito. Yan na naman. Tungkol na naman kay Senador Delilah. Delilah. Di ba may kantang Delilah? Ano namang kantang Delilah? Samson and Delilah. Meron isang senador kasi doon. Kinongratulate niya. At pagkatapos ito namang senador na ito ng Amerikano sabi niya hindi raw siya hihinto ng pagsuporta dito kay Senadora Delilah. Kasi daw ito'y hindi makatarungan.
at may politika. Sus Mariosep. O hindi ba, ito, pinagsabihan na rin natin itong senador na ito, yung mga paalagwan niyang mga suporta na sinasabi niyang meron tayong mga violation dito. Ikaw, sabi ko, ikaw senador, hindi mo alam yung pinagsasabi mo. Ini-expose mo lang yung pagka-ignorante mo sa aming judicial processes at hindi mo kinikilala ang aming kasarinlan. Ito talagang si Majority Whip ng Amerikano eh. Anyway, wala yan. Basta, alam po ninyo, huwag niyong sisihin ang pamahalaan pag kayo'y nakakulong, pag kayo'y gumawa ng labag sa batas at may naghain ng demanda at pagkatapos ng preliminary investigation, nakakita ng probable cause na kayo ay formal na idemanda sa hukuman at ang West naman, ang judge ay nakakita rin ng probable cause for the issuance of warrant of arrest at hindi yan subject to bail o kung subject to bail naman na deny kayo dahil malakas ang ebidensya laban sa inyo, talaga makukulong kayo. At huwag yung sisihin ng gobyerno. Kung nagkataon man na kayo ay kritiko, yun incidental lamang. At hindi nyo magagamit yun para sabihin na politically motivated. At hindi rin po pwede maging excuse yun para kayo ay hindi usigin. Hindi po ba? Yun. Anyway, ano na naman itong nirereklamo naman ng mga analyst. Ano bang analyst? Kuminsan kasi, mahihilig din mag-analyze ng wala namang. Kaya tuloy na pagsasabihan kayo ni Secretary Teddy Boy Locsin. Mahihilig kayong mag-analyze. Yung mga tagalabas ng gobyerno. Bakit daw malamya? Malamya daw yung ating reaksyon dyan sa nangyari sa Myanmar. Alam nyo, unang-una, kung ano man nangyayari sa ibang bansa, internal affairs nila yon. Ang unang iisipin palagi natin muna, siyempre, gaya ng iniisip palagi ni Secretary Teddy Boy Locsin, yung kaligtasan, kapakanan ng mga overseas workers natin na nandun sa nagkakagulong bansa. So, pag medyo okay na yun, isipin na lang naman natin ngayon yung kung ano bang ginawa dun sa mga kinulong o yan ba lumalabag sa karapatang pangtao. At tayo bilang bansa naman na kasama sa United Nations, siyempre concern, gaya ng sinasabi ni Secretary Teddy Boy Locsin. Kung medyo talagang merong paglabag, mag-i-express tayo ng opinion o ng concern, hanggang doon lang. Pero hindi tayo makikialam. Hindi po ba? Kagaya rin ng ayaw nating pinakikialaman tayo rito. Yun ang tinatawag na paggagalang sa bawat isa. Kaya yung mga pumupula kay Teddy Boy Locsin, sabi nila, ito si Teddy Boy, surprising Samantalang ito, nung panahon ni Cory, ito nagsuporta kay Cory Aquino. Pagkatapos ngayon, medyo hindi masyado. Pare, ito si Congressman Edsel, yung kababayan natin, meron ding pinupulaan si si Teddy Boy. Nonchalant daw tayo, nonchalant. Oo. Ang problema kasi, wala ka sa executive department Ay, dyan na kayo muna sa Kongreso. Focus on your duty. Hayaan nyo na itong si Teddy Boy Locsin, siya ng ating Secretary of Foreign Affairs. That's his turf. So we'll let him
do his job. Huwag niyo na siyang pakialaman. Anyway, di tingnan natin kung anong development. Kayang-kaya ni Secretary Teddy Bulocsin yan. Kanina nga pala, in-interview tayo dyan sa, ano ba yun, Brigada 7 ba yun? Sa General Santos. Umagang-umaga. Pareho rin nung tinatanong kay Secretary Defense Lorenzana, Secretary ng National Defense Delfin Lorenzana, yun daw ba nangyari sa Myanmar o sa Burma? Pwede rin bang mangyari dito sa ating bansa, yung military takeover? Sabi nga ni Secretary Delfin Lorenzana, malabo yan. Maligaya ang military at sa mga pulis kay Presidente Duterte at buo ang kanilang suporta. Mataas ang rating, sabi ni Secretary Delfin Lorenzana. Tayo, hindi natin nabasa itong statement ni Secretary Delfin. Ngayon lang natin nababasa. Pero nung ini-interview tayo, sagot po natin, malabo yan. Bakit kanyo? Unang-una, yung military, police, and all law enforcement agencies, ang suporta ay binibigay nila kay Presidente simply because nakikita nila yung magaling na pamamahala ni Presidente Duterte. Nakikita nila yung malasakit niya, hindi lang sa military at sa pulis, kundi sa sambay ng Pilipino. At nakikita naman yan how he manages and how he responds to crisis affecting this country. Magito man ay natural disasters o ito'y gawa ng tao, nandun kaga ng pagtugon niya. Yung kanyang mga programa laban sa kriminalidad, sa katiwalian, sa korupsyon, sa terorismo, sa rebellion, pati na yung mga nangyayari dun sa mga, halimbawa sa Boracay, naubod ng dumi, pati na dyan sa Ross Boulevard, di ba? Inayos lahat ni Presidente yun. Itong sa pandemya, kung paano niya inalalayan yung mga informal workers, ayuda sa tulong ng Kongreso. Diba, nakikita ko lahat yun. Kaya yung rating niya talagang napakataas. Kasi kitang-kita ang ebidensya. Pero alam niyo yung yung nag-interview sa atin, masigasig. Pero daw, nung panahon daw, nung ERAP, nagkaroon daw ng mga pag-alsa. Baka daw mangyari yan dito. Sabi ko, yun naman, layo naman. Yun naman kay ERAP, merong impeachment trial yon. Kasi merong kaso. Kaya lang hindi natuloy yung impeachment kasi nagkaroon ng kontrobersya doon sa buksan yung envelope. Hindi buksan ang envelope. Hanggang nagbotohan, hindi nabuksan yun, nag-react. Tapos sabi na, yun yung kay Marcos. Malayo din yun. Yung kay Marcos naman kako suportado siya ng military, ng pulis. Pero hindi siya suportado ng sambayanan. Kaya, hindi rin siya naging matagumpay. Dito hindi. Sabi niya, paano mo yung oposisyon? Walang humpay ang mga kritisismo, walang tigil. Sabi ko sa alam mo ako, walang humpay. Parang ikaw din yan. Walang humpay ang katatanong mo kahit alam mo na ang isasagot ko. Tamawa siya. Alam mo nga ako, oposisyon. Talagang oposisyon. Otherwise, hindi sila oposisyon. Kaya nga oposisyon, kontra yan ng kontra. Ganyan talaga yan. Pero,
Sabi niya, kung i-rate ko daw si VP Lenny, nag-grade 1 to 10, ilan daw ba ang approval? Unang-una ka, meron na yan dyan Meron ng rating yan, di ba? Diniscuss nga natin sa programa natin yan. Ilan ba rating ni VP Lenny? No? Parang 27 ba? 37. As against the president. Layo ngayon, pinipilit niya ako. Hindi, kayo, anong personal rating nyo? Talagang ikaw, grade daw 1 to 10, ano ba rating ko? Sabi ko, certain siya kung makadalawa siya. Sabi niya, dalawa? Oo, kako. Bakit ito tinutulak pa rin na tumakbo? Presidente. Talaga ay tumingin yung angkor ng brigada. Sabi ko, alam mo yung tinutulak, yung mga ayaw tumakbo, hindi yung gusto. Gaya-gaya lang po tumayo kasi si Mayor Sara ako, tinutulak na tumakbo kasi ayaw. Pareho rin ni Presidente, ayaw. Yun talagang itutulak mo. Pero yung gusto, obviously gusto naman itong maging Presidente. Kaya naging Vice Presidente. At kita mo, panay puna sa gobyerno. She wants to be politically relevant. Natural lang. Saka hindi naman masama mag-ambisyon maging Presidente. Natural lang yun. Pero tinutulak ko ang problema dyan, baka katutulak mo, baka kung saan mapunta, mahulog. Kaya delikado. Wala, tumawa na lang yung yung mga anchor talaga. Kung hindi ka marunong maglaro din sa kanila anyway, so natapos yung aming interview. Haba-haba rin naku ito namang sino yan, tagapagsalita ni VP Lenny. Naku, hindi ko na binibigyan pansin yan dahil ito, wala naman itong sinabing tama Ang gusto rin itong mabanggit ang pangalan niya. Yaman na si VP Lenny at ito naman si VP Lenny. Bilang Vice Presidente, hindi mo naman po pwedeng hindi mo pagsalitain yan. Kaya lang, yun nga ang sinasabi natin. Yung mga nagpapayo kay VP Lenny, hindi rin nag-aaral kasi. Kumbaga, hindi mga tactician Yung mga puna ni VP Lenny, mawalang galang na kaibigan tayo. Kasi yung mga pinipid sa'yo, itong banat mo, itong imungkay mo, mga dating nang ang ginagawa Tapos, pag tumutulong ka ng ayuda, meron pang media, may mga statements, press releases. Hindi ba sabi natin, tumulong ka na lang. Huwag na maraming anunsyo. O kaya tuloy itong si Secretary Teddy Bullock, so siguro nayamot na rin. O yan, nag-Twitter siya. Sabi niya, shh, tumulong ka na lang. In reference kay VP Lenny. Yun nga ang sinasabi natin Gaya ng nabanggit natin sa inyo, may mga tao na tumutulong nang hindi na nagbibigay ng mga payag. Hindi ba? May binanggit na hanggang ngayon yung sinasabi ko sa inyong miyembro ng kabinete, hindi nyo alam kung anong ginagawa. Pero tumutulong siya, pero wala nakakaalam. Ganun na lang. Kasi people will talk about you when you do something. You don't need the media to record it. Kasi mas malakas yung bulong-bulungan kung anong ginawa mo, VP Lenny. Ganun na lang. Kaya yung mga nagpapatakbo sa kanya, diniscuss na yan natin kanina Yung mga pinipilit, yung mga ayaw. Pero yung gusto, huwag nyo nang pilitin. Teka muna. Inaabot na naman tayo ng oras. O, ito naman si Risa Ontiveros. Ilang minuto pa ba tayo? Itong si Risa Ontiveros. Gusto rin maging politically relevant ito. Ano ba ito? Ito ba hindi naman yata ito re-electionista.
Pero meron na naman siyang mga panukala niya eh. Pare, eleksyonista pala to. O kaya pala. Kahit naman hindi na kailangan, sabi na, yung pamalan daw should take on a more aggressive role. Aggressive. Aggressive na nga eh. Ano pa bang gusto mo? Sabi niya, yung programa ng kailangan, yung sa DOLE, kailangan palakasin. Kanya, Sus Maria Josep. Mayayamot sa'yo si DOLE Secretary Bebot Dole, tinuturuan mo pa eh. Ang Secretary Bello. Magaling nga itong Secretary Bello. Talagang ito, creative, enforcer, mabilis. Kaya nga, nagpapasalamat yung mga overseas workers sa kanya. Kasi palagi siyang tumutugon. Kaya yung mga proposal mo, Miss Risa, na palakasin yung ganitong programa, maging aggressive yung ganitong programa, ganitong gawin strategiya. Naku, alam na ni Secretary Bello yun at ginagawa na yon. Mag-concentrate ka na lang kaya dyan sa paggawa ng batas. Yung mga batas na makakatulong sa manggagawa. Hindi yung kung ano na yung trabaho ng executive, maganda na yung trabaho, magbibigay ka ng mga mungkahi, dati namang ginagawa na namamana ka na kibipilin yan ang mga sinasabi natin Basta matuloy ehemplo Ay, naku. Pahinga muna ho tayo. Magsalamat muna tayo. Mainit. We'll get back. Ito daw pong NEDA natin, may tiwala na mag-graduate itong bansa natin sa upper middle income status by 2022. Ba't ano na ba tayo ngayon? Lower middle? Lower middle income ba status natin? Sa ngayon po sa NEDA, NEDA Chief Carl Chua, despite the economic setbacks faced by our country due to this COVID-19, the government is confident that it will graduate to upper middle income country status by the end of the administration in 2022. Sabi niya, we will be able to achieve right on target based on our original plan. And despite the lackluster economic performance, sabi po ni Secretary Chua, the country will achieve its development goals of reducing poverty rate by 6 million Filipinos and graduating to, doon nga sa sinasabi niya, upper middle income economy status. Sa madalit sabi,
In brief, ang ibig niya sabihin, kahit na tayo ay pinaluhod nitong pandemya na wala namang bansang hindi, maliban sa New Zealand, Taiwan, and Vietnam. Mahusay ang kanilang pagtugon sa coronavirus. Wala naman ng sekreto. Pinag-aralan natin, binasa natin yung kanilang sekreto. Yung pala, ang sekreto lang, just observe the health protocols. Mula sa airport hanggang pabalik, sa bahay, opisina, trabaho. Ganun lang, kasimple. And they were able to contain the virus. Ganun lang sabi naman ni Secretary Chua, kahit tayo pinadapa, meron tayong goal, daan nating makararating tayo dyan. Pati nga yung poverty natin, iksian natin yung bilang ng mga mahihirap. Di ba, dati yun, na-reduce na natin yan kaya nga, pagpasok ng pandemya, talagang bulilyaso tayo lahat But, sabi nga ni DTI, Secretary Mon Lopez, Secretary Sunny Dominguez ng Department of Finance, ang lahat ng yan, makakaahon din po tayo niyan. When you're down, there is no other way but up. Bagsak tayo, pero tatayo tayo. Dahan-dahan. At pag tayo nakatayo na, at nagkaroon na tayo ng pakpak, edi, we will be soaring high. Hindi po ba? Ganyan talaga. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Kaya, yung pong pagbubukas ng ating mga pabrika, opisina, pagdadagdag ng mga transportation companies, yung tuloy-tuloy ng build projects natin. Wala to yan. We're steadily doing it. We're balancing between economic growth and health safety for our population. At tayo naman so far, okay naman. Ito lang ang Secretary Dominguez Gaya ng binanggit na natin sa inyo ng isang araw. Meron siyang mga sinasabing kailangan meron tayong mga amendments sa saligang batas. At ito, matagal na itong sinasabi. Noon pa. Ilang taon na, marami na nga pagtatangka. Kasi meron ng mga restrictions sa saligang batas. That's impeding our economic growth and progress. Kasi under the Constitution, whether the present Constitution and the previous Constitution, the development, exploitation ng ating mga exploitation pati, ng ating and utilization ng ating natural resources, hindi pwedeng ibigay sa mga dayuhan. Kaya sabi ho ng mga nagsusuri dito noon pa, at ngayon ay si Secretary Sunny Dominguez, kita niya rin ang validity. Sabi niya, kailangan natin i-address yung restrictive economic conditions ng pangkasalukuyang saligang batas para mai-promote natin yung foreign direct investment sa ating bansa. Sapagat yung pagdating ng foreign investments, dagdagan natin, hindi lang ito magsusuporta sa paglaki ng ating ekonomiya, pero makakatulong ito sa pananatili ng ating recovery program. Kagaya ng ginawa ng mga bansang Singapore, Indonesia, Vietnam, Malaysia.
Ano ba nasa isip ni Secretary Sani? Dahil yun din ang iniisip ng mga nakaraang nagsuri dito. Liberalize the participation of foreign investments in public utilities. Kasi yung mga public utilities natin, limited sa mga Pilipino lamang. Limited din ang capital natin eh. Kaya, since hindi makapasok ang mga dayuhan, mga pera nila rito, natural, umaasa tayo sa maliit na kapital ng mga negosyanteng Pilipino o anong resulta o di inefficiency sa sistema. Kaya sabi ni Sani Dominguez, mumukay kami na mag-ambienta tayo. Matagal na itong Public Service Act natin, 84 years old na ito eh. Baguhin na natin. Ano pa? Yung pag-exploit ng ating natural resources sa halip na pagbawalan natin ng foreign investments. Buksan natin ang Estado. Hayaan natin sila mag-exploit. But, kailangan magbayad sila ng royalties para yung mga kikitain nila ay makikinamang din ang sambay ng Pilipino. O hindi po ba? Ano pa? Sabi niya, hayaan natin pumasok yung mga professional na mga abogado, mga doktor nila, engineer nila. Kasi, sabi niya, kung papasukin natin sila, yun din ang hihingi natin sa ibang bansa. Kailangan, papasukin namin kayo pa. Kailangan yung mga abogado, doktor namin, papracticein nyo rin sa inyong mga bansa. Reciprocity, tawag doon. Hindi lamang lalawak yung international markets ng mga professional na mga Pilipino natin. Pag binuksan mo yan sa mga ibang dayuhan, mga professional din, makikinabang tayo. Bakit kanyo? Meron silang mga magagaling na teknolohiya, kaalaman, na maring di pa natin alam. They will share it with us. Kaya sabi niya, mag-ambienta tayo dito sa Foreign Investments Act. Pati na yung sabi niya, yung pag-aari ng mga educational institutions. Limitado lang yung may-ari ng mga eskwelahan dyan sa mga Pilipino. Kulang din ang kapital. Papasukin natin. Kaya mo na. Ano pa? Sa mass media rin, sabi niya, advertising. Papasukin mo rin yung mga foreign ownership dyan. Ang gusto lang manatili ni Sani, and to which I agree, huwag nating pag-ariin ownership ng lupa. Kasi hindi naman kailangan. Pwede mong habain yung lease paggamit. Pero yung ownership, wag. Medyo emotional yung parting yan. Yun. Yun ang mga magagandang panukala ni Secretary Sani Dominguez. And we should consider that. At gaya nga na sinasabi natin, na pag pinag-uusapan yung charter change, itong mga kritiko, huwag na pag-usapan yan. Problema tayo sa pandemic, focus tayo dito. Sabi nga natin, sus Mariosep kayo. Be creative. We cannot be hostage to this pandemic forever. We can focus on the responses to the pandemic, but at the same time, we can also discuss other concerns of the state. Pag-usapan natin. Kung kaya natin gawin, kayahin. Ganyan talaga. Hindi po pwede yung palagi lang nakatali ang ating kamay at paa. Ay, nako. Anyway, tingnan natin. Let's see. Inaabot na naman tayo ng oras. So, we will remind our viewers, magsuot po tayo ng ating mga face mask, ng ating mga face shield. Gayon din po yung paghuhugas ng inyong mga kamay. Walang
sabon at tubig madalas and thoroughly at that. And syempre, kung maniwala kayo sa akin, masarap pag maganda ang pangangatawan ninyo. Pag kayo ay kumpleto tulog, yung isipan nyo buo at palaging bright, maliwanag. Yung katawan nyo, hindi pa wardi-wardi ang kilos. Palaging active. Palaging naka-straight body, hindi slouching. Kaya matulog kayo ng tamang oras. Maaga. Ano pa? Mag-exercise. Okay na yung 15 minutes walking. Okay naman, mag-weights kayo. Push-ups. Sit-ups. Ano pa? Oo, hindi kumain kayo ng mga masustansyang pagkain. Sundin niyo yung mga nutritionist natin. Sabi nila, eat nutritious food. Eat vegetables. Eat fruits. Drink a lot of water. Yan. Gawin po natin yan. Siguradong wala yan. Wala yung mga coronavirus at mga ano pang variants na yan. And then, when you sleep at night and you wake up in the morning, when you wake up in the morning, may kanta yan. Sino bang kumanta niyan? Magdasal tayo. Manalangin tayo. Let's thank yung ating dakilang lumikha. Sino man siya, ano man ang pagkakilala natin sa kanya. Dahil po sa pagbibigay ng ating buhay, pagdurugtong sa araw-araw, pagbibigay ng mga biyaya sa atin, sa ating kinakain sa araw-araw, at panalangin tayo na tayo gabayan sa lahat ng ating mga kilos dito sa mundong ibabaw. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, pansamantala nagpapaalam. Hanggang bukas ang muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At nagsasabing, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all.